Nako, ito at malapit na po ang State of the Nation address ni Pangulong Marcos Jr. At ewan ko lang ho kung ano kaya may mukha ho ba siyang may aharap dahil sa ngayon ay patuloy ho yung pagbagsak ng approval at trust ratings ni Pangulong Marcos Jr. at sa kabilang banda yung mahigit 3 taon na pong inaatake at sinisiraan na si VP Sara Duterte ay patuloy naman hong tumataas at lumalakas po yung pagtitiwala ng taong bayan. So dito ho mga kababayan, hihimayin po natin at yung survey din sa Pulse Asia, lahat po ng mga kaalyado ni VP Sara Duterte sa pagka-vice presidente, ang nangunguna ay ito pong si Senator Bongo at Senator Robin Padilla. At sa senatorial preference naman, yung mga pwedeng tumakbong senador sa 2028 elections, naku, numero 1 si Robin Padilla. So, isa-isahin nyo natin yan mga kababayan dito po sa ating episode na ito sa ating channel. Unahin natin, kasi may magandang punto ho rito, ito pong yung political strategist na si Lito Banayo, na kanyang inaral ho, sinaliksik ito hong survey ng Pulse Asia at lumilitaw yung pinaka-class A no, yung talagang pinakamahihirap nating kababayan na sila po ay talagang unang-una na nabibigyan po ng ayuda o cash aid. 'Di ba? Ngayon ho, 'di ba, nang tumaas po yung presyo po ng produktong petrolyo at 'di ba, ang sabi ho magbibigay po ng ayuda ang si Pangulo Marcos Jr. sa mga pinakamahihirap na mamamayan. Pero ang ganda ho ng pagkakasaliksik ho rito ni Ginoong Lito Banayo, lumilitaw ho na ang taas ho ng disapproval at pagka-diskontento na mga kababayan natin na mga pinakamahihirap na kung saan ay sila po ang unang-unang nakikinabang ho dito sa mga ayuda sa gobyerno. Kaya nga yung iba ho nasa middle class yung mga na sinasabing working class nagtatampo ho at kasi yung mga nagtatrabaho ay doble-doble ho ang ibinabayad ng buwis di ba? Bukod sa mga pagbili ng mga kung ano-anong pagkain gamit, income tax na nabubuwisan po sila dahil sa kanilang mga trabaho, pero hindi po sila nabibigyan ng karampatang ayuda mula sa gobyerno at laging ang inaasikaso ay ito hong nasa class A, yung talagang pinakamahihirap na mamamayan. Dito ho, sabi ho ni Ginoong Lito Banayo, ang tindi ho ron, no? Ang sabi yung klase, yung mga una nakikinabang ay sila ho ang may pinakamataas din na pagtutol at kawalan po ng kontento dito po sa pamamahala ni Pangulo Marcos Jr. Sabi nga ho ni Yuse Claire Castro, halos di na raw po natutulog Hindi na raw nagpapahinga si Pangulong Marcos Jr. sa pagtatrabaho. Pero bakit ganito ho? Puro negative ho ang nakukuhang marka ni Pangulong Marcos Jr. Di ba sa publiko ay negative no? Negative 27. Ako, intindi ho. Ito yung approval at trust ratings ni Pangulong Marcos Jr. Ito ho, July ay 29% ang approve, 56% ang disapprove. So ang net ho nito ay negative 27. Tapos yung kanyang trust rating, July din ho yan, ay 28% ang trust, yung distrust ay 57%. So net trust ho niya ay negative 29. Grabe ho ang mga kababayan, no? Yung pagbagsak ho ng kanyang rating. So ito, mapaparoon nyo sa ating TV screen. No? Ito, meron tayong iniligay ho dyan. At ang source ho nito, no? Ito yung sa Pulse Asia, no? At sa Publicus. Ito, kay VP Sara Duterte naman, galing ho ito sa Pulse Asia, no? Ay ang approval rating ni VP Sara ay 56% at ang disapprove ay 31%. So yung pinaka-neto, net approval ay positive 25%. Babiri mo, negative 27 kay Pangulo Marcos, positive 25 naman kay VP Sara. At yung kanyang trust rating ay July din ho yan, 58% yung trust, 29 ang distrust,
So, plus 29, positive 29. Negative 29 kay Pangulong Marcos Jr. Napapanood nyo sa ating TV screen. So, grabe ho ito mga kababayan, yung kawalan po ng tiwala ng publiko dito po kay Pangulong Marcos. Alam nyo naman no, sa isang Pangulo, napaka-importante yung tiwala ho, di ba? At ng mamamayan sa kanya dahil sa lahat po ng kanya mga gagawin, anumang mga programa at desisyon, kapag ikaw ay sinusuportahan ng iyong mamamayan, malaking bagay ho ito. So balikan ho natin yung kay Ginoong Lito Banayo, yung political strategies. Yung binabanggit yan na yung nasa class A, yung pinakamahihirap dating kababayan, na ito ay madalas na kinakalinga at binibigyan ng ayuda ni Pangulong Marcos Jr., sila rin ho nagsabi na hindi po sila kontento at wala silang tiwala sa Pangulo. Ito, panoorin nyo ho mga kababayan itong pahayag at paliwanag ni Ginoong Lito Banayo. Mami-mirror mo dun sa pinaka-recent na Pulse Asia survey na inunahan 1 week before ng SWS and even 2 weeks before by Publicus. Pare-pareho ang numero more or less, no? I mean, you're talking about 2 or 3% percentage points difference. Bakit 58, 59% pa rin ang trust rating ni Sara Duterte at si Presidente BBM at 27, 29% ang trust rating, no? Halos pareho ng approval rating, no? So, ibig sabihin, again, go back to the politics of the stomach. Gutom ang tao, hirap ang tao. Ano ang gagawin mo para maibsan yung gutom at ayuda? Alam mo, tiningnan ko yung resulta ng Pulse Asia sa E, yung pinaka-poorest of the poor, yung E-class. Taka ko inaayuda na sila recipients ng ayuda, lalo pang tumaas ang disapproval ng E-class. Why? Kasi, miski na mahirap, alam nila, pera nila yon na binabalik lang sa kanila. Kung ba sa deep na Tagalog, mumo, yung leavings on the table, yung pagkuwakain kami nahulog, yun lang ang binibigay sa kanila. And you rob them of their dignity. No? Iniinsulto mo yung mga mahihirap. By giving them ayuda. Yeah, kasi nga, di ba, parang Crumbs na lang. crumbs no? Kasi at nakikita mo, kaya rin tumataas yung perception ng graft and corruption. Number 2 na sa issues after inflation. Kasi nga, nasa utak na ng tao na kaya sila naghihirap dahil sa corruption, among other things. No? Yun ang problema. O yun po, napanood nyo ho mga kababayan ang paliwanag ni Lito Banayo. At so yun ho, mukhang ang sabi ho, ang pananaw ho ng ating mga kababayan, kumbaga sa bagamat nabibigyan po sila ng ayuda, natural lang yan. Kumbaga sa ano na lang ho yan, mumo, yung tira-tira na lang ho na ibinibigay dahil sa napakatindi po ng korupsyon na nangyayari dito po sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Kaya naman ay yung mga kababayan natin mahirap, sige, tanggap ng tanggap ng ayuda at sa kanilang paniniwala o pananaw, dapat lang kayo magbigay ng ayuda. Dahil sa aming pera namin yan pera ng mga Pilipino, at yung iba talagang malaking bahagi ay ninanakaw sa gobyerno. So yung po ang paliwanag ni Ginoong Banayo. At kung kaya't binabanggit niya na nananatili pa rin na bagsak ang rating ni Pangulong Marcos Jr. At dito ho, ito hong SONA, ito ho ang ikalawa sa huling SONA ni Pangulong Marcos Jr. bago matapos po yung kanyang termino. Ito raw ho yung pinaka-importante kasi sa 2027, yung kanyang SONA, huling SONA na yun, pamaalam na ho yun Pero dito ay matapos po yung 4 na taon, ano ba yung kanyang performance? Dito ho at ano pa ba yung kanyang balakin bago matapos yung kanyang termino? So dito ho ay ako naman ho, ano ho kaya ang mukhang iaharap ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang nakarang taon na pahayag na mahiya naman kayo? Wala naman nung nangyari sa investigasyon Diba, nag-create pa sila ng website na isumbong mo sa Pangulo. Ang dami pong mga nagsumbong. Talagang mga kababayan natin, pangaraniwang mamaya na nakita ho nila mga proyekto na mga inumpisahan tapos hindi naman natapos. Yung iba naman talagang merong project sa kanila pero patuloy ang pagbaha. Yung pala, ghost project.
So ang dami ho na gano'n ng mga, di ba, nagsumbong sa Pangulo. Tapos nag-create pa ho siya ng Independent Commission for Infrastructure, yung ICI, at pinondohan ito ng 41 million pesos. Wala rin po nangyari. Hanggang ngayon ho, hindi pa ho inilalabas ni Pangulong Marcos Jr. yung report ho ng ICI. Di natin alam kung ano bang report ng ICI, bakit tayo ho ilabas. May madadamay ho ba na malapit ho sa kanya? Kaya ganon. So, yun ho, inaabangan ho natin. At isa pa, wala naman hong naipakulong na sabihin natin malalaking isda at yun talagang pinaniniwalaan na po ng mamaya na sangkot po dito po sa flood control scandal na ito. At bukod ho dyan ay tuloy-tuloy ho yung pagtaas ng presyo ng bilihin at meron nga hong napanood ko yung kay Ginang Cora Guidote at ito po'y dating opisyal po ng Bangko Sentral ng Pilipinas at itinuturing na ekonomista. Talagang nagbigay ko siya ng mga pahayag Talagang wala hong kakwenta-kwenta yung nangyari. Dito po sa ating bansa at sa pamamahala ng Pangulo na sinayang niya ho yung pagpasok niya ho na napaka-popular niya kasi nadala ho siya ng popularidad ni VP Sara Duterte at ni Pangulong Duterte. Pero nasayang ho yan. Magandang kapital ho sana. Ito, panoorin niyo mga kababayan, itong ilang portion ng pahayag ni Cora Guidote at kaugnay ng talagang tunay na kalagayan ng ating ekonomiya dito po sa ating bansa. Kaya niya sinasabi ho yan, para unahan na. Baka biglang mambola ho itong si Pangulong Marcos sa kanyang zona. Ito, panoorin ho natin. Ito pong si Ma'am Cora Guidote. Approval ng mga tao, no? Talagang negative, pabagsak. At imagine galing siya sa 65% or 44%, depende kung sino yung naggawa ng survey, no? Tapos naging negative. Dito nakakahinayang kasi may kita mo na talagang hindi naramdaman ng mga tao yung mga ginagawa niya na sinasabi niyang serbisyo, no, para sa taong bayan. At mas mabigat itong trust rating kasi ito yung sinusukat yung tiwala ng mga tao sa ating Pangulo. So sa Pulse survey na galing nung March, no, March 2026, -9 ng trust rating ng presidente. Tapos lumala pa nung naglabas ang publiko sa Asia ngayong Hulyo at naging -27% na lang. Napakalalim yan. At nai-discuss ko na rin yan sa aking Facebook page, no, kung bakit nagkaganyan. Pero ang rason nito talaga parang mahirap nang paniwalaan ang mga sinasabi ng Pangulo kasi laging malayo sa katotohanan. Lalong-lalo na noon sinabi niya, kaya pa natin umakyat ng 6% ang ating ekonomiya. Pero ang katotohanan, nitong first quarter, 2.8 lang ang inakyat. At bago pa to nagkaroon ng krisis sa langis, no? Hindi nila pwedeng isisi sa krisis ng langis ito kasi nangyari ito first quarter, yung krisis ng langis nangyari yan towards the end of the first quarter. So, wala pa masyadong epekto yan dun sa ekonomiya natin nung first quarter. So, dito makikita nyo yung trend, no? So, noong 2024, 5.7% lang ang inangat, hindi umabot sa 6%. Tapos ngayong 2025, bumaba pa, 4.4%. Kung tutuusin, kasi naging presidente siya ng 2022, over those 3 years na naging pangulo siya, dapat, kung maganda ang kanyang pamamalakad ng ekonomiya natin, dapat umangat na ito. Maaring umabot nga sana sa 6%. Pero dahil hindi maganda yung kanyang pamamalakad at maraming nangyaring korupsyon, bumaba na nga yung mga components ng ating ekonomiya at i-discuss ko yun mamaya. So, ngayong fourth quarter ng 2025, bumaba siya sa 3%. Dapat nga mataas ang fourth quarter kasi may holiday spending yan dahil may Christmas, may New Year. So, usually maraming gumagastos ng pera dyan. So, normally dapat mataas ang fourth quarter. Pero 3% lang ang inangat niya kumpara sa 5.3% ng fourth quarter ng 2024. Tapos, itong 2026, lalo pang bumaba ng first quarter to 2.8% na galing sa 5.4% ng 2025 na first quarter. So makikita nyo talagang pabagsak ang trend
ng pag-angat ng ating ekonomiya. At syempre, nag-ugat ang panghihina ng ating ekonomiya dahil sa malawakan at dambuhalang korupsyon. At makikita yan dito sa mga numerong to kasi yung inapprove na budget or General Appropriations Act, kaya GAA, ay napakalaki or lumobo siya kumpara dun sa National Expenditure Program. Ito yung proposed ng mga departamento, no. So, nung dumaan na sa BICAM at nung na-approve na ni Presidente, talagang lumobo yan, lalo na nung 2024. Makikita nyo, bago 2022, zero yung mga tinatawag na insertions, no. Kasi hindi pinayagan yan ng previous administration. Pero itong pamamahala ni BBM talagang lumobo yan ng bilyon-bilyon talaga. So hindi natin alam kung saan napunta yan. Kaya nagkaroon ng mga ghost projects. So dahil dyan sa malawakang korupsyon na yan, makikita natin na nawalan talaga ng tiwala ang mga negosyante. Kaya itong taon na to talagang bagsak ang tiwala nila, no, based sa Philippine Confidence Index, Business Confidence Index na ginagawa mismo ng Bangko Sentral. So makikita mo rin na pabagsak rin talaga yung numerong yan, yung trend, no, pabagsak din. Kasi nga walang napapanagot eh. At saka yung mga investigasyon, imbis na ituloy, hindi tinutuloy. Kaya marami namang gustong tumistigo, hindi pinakikinggan yung mga gustong tumistigo. At alam yan rin niya ng mga investors, ng mga pareho, yung local at saka foreign investors. Itong gross capital formation, dito may kita yung suma total ng domestic at saka foreign investments. No? Bumagsak rin niya ng 1.7% noong 2025 at lalo na ngayong first quarter ng 2026, bumagsak siya ng 3.3%. Pero yung mga dayuhan, yung mga foreign direct investors, talagang malaki yung binagsak, no? Maaring umalis sila o kaya umiwas na lang na pagpunta dito sa Pilipinas kasi nga nawala nga yung tiwala at siguro nga naglabasan yung iba, no? O kaya umiiwas na lang sila. At ang rason niya na hindi lang korupsyon, no? Napakataas din ng inflation dito sa Pilipinas. At makikita nyo na tayo ang isa sa pinakamataas na inflation sa Asia, no? Nasa 6.4%. Samantalang yung iba ay less than 4% kahit na nagkaroon ng krisis. Kasi ito yung latest inflation numbers ng iba't ibang bansa ng Asia. At dahil mataas ang inflation, tali din ang kamay ng Bangko Sentral, kaya kailangan din sila magtaas ang interest rates para sa kanilang side makatulong sa pagbagsak ng inflation, pero hindi pa rin talaga kaya kasi cost push inflation yan dahil nga tumataas ang presyo ng mga bilihin. So, at saka yung perang sinasabi ng Bangko Sentral na may excess liquidity, maaring ang meron pero napunta lang yung perang yun sa mga kawatan, karamihan doon na siguro nailabas na sa ating bansa. Kaya kahit gusto nilang ibalik yan sa banking system, no, hindi mahirap. Yan po, maliwanag na talagang kanyang inisa-isa no, yung kanyang mga pahayag na kung saan ay talagang bagsak, lagapak po ang ating ekonomiya at syempre yan po ay sumasalamin sa hindi magandang pamamahala ng ating Pangulo, di po ba? So, yun ho. Kayo ho, mga kababayan, ano ho bang gusto nyong asahan at dapat na sabihin ni Pangulong Marcos Jr. dito po sa kanyang State of the Nation Address sa Lunes, July 27. At napakarami po ng mga problema ng ating gobyerno, ng mga Pilipino, ang kagutuman, kahirapan at patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, singil sa kuryente. Nako, Diyos ko po, grabe ho. Ano ho masasabi nyo rito? Sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel at yung issue natin patuloy na namamayagpag ho si VP Sara Duterte sa rating, pati yung kanyang mga kaalyado, no? Senator Bongo at Senator Robin Padilla. Kayo ho, ano masasabi nyo rito? At sa inaasahan din natin na SONA ni Pangulong Marcos. Sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel at huwag nyo rin pong kalimutan na i-like at i-share at sundan nyo rin po yung aking Facebook page.
ka Eli Saludar at ganito po yung aking main page, main account na Eli Saludar. Maraming salamat. Muli ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.